back sa ating 24th episode. Ay, grabe naman naman. Parang kanina lang naman yung 23rd. Nandito na naman po ang inyong mga madaling kausap with Apple. And Marie. Ayan na, nagpakilala na tayo sa Alam mo, ganito talaga pag napapatigil kami ng recording. Ang tagal namin nag-record. Dapat linggo-linggo tayo nagre-record Sa totoo, ang tagal. Dahil dami kasing kaganapan ng Totoo. mga nakaraang linggo, Mga nakaraang person. buwan. Yes, mga At nagsipagbakasyon. bago pa ulit may mangyari na maraming event event. ngayon, nag-record na kami. Yes. Pero i-air natin to ng December na. December na. Malapit na magpasko. Merry Christmas sa ating Yes, mga kababayan. manonood. Yes, at lahat po ng mga OFWs Yes. working abroad, you're doing great. And yung mga, syempre, yung mga Pilipino din na naiwan sa kawawa nating bansa. Huwag niyo pong kalimutan magpadala dahil ng mga pamasko para sa inyong mga mahal sa buhay. We thank everyone for Yes. watching, commenting, liking. For lahat the ng whole mga year. actors. Oh, whole year Yes. kasi matatapos na naman yung ating season 2. Season This 2. is the second to the last episode. Yes. Kasi yung susunod natin is yung year-end episode. Year-end, So, yes. marami na naman tayong pinagdaanan this year. Yes. Dami nating topics Oh. na pag-usapan. Yan. Yes. Natuto ba kayo na aliw or nagulat sa mga revelations? Sana naman may natutunan sila kahit papaano. At Yes. naaliw, syempre. Kahit papaano na Oo. nasamahan namin kayo kahit konti. Mm. Diba? Sa season 3 namin, hindi namin alam. Mangangako na naman tayo. Wala na tayong sasabihin. So, surprise na lang natin sila, diba? Surprise na lang. Oo, Ganon. surprise na lang. Yes. Ayan. Maraming salamat pa din doon sa mga nakikinig at nanonood pa Yes. din. All throughout the Always. year natin. Always, diba? always. Oo. Yes. At patuloy lang po kayong manood at makinig. Yung mga hindi nyo pa napanood na episode, nandun lang po yun. Balikan nyo silang lahat. Nandun Yes. lang yun. Spotify, YouTube, TikTok, Yes. FB Reels, at saka IG. Facebook. Yan. Yan. Sana po nagla-like kayo lagi at nakasubscribe kayo. Oo nga, dami nating followers pero hindi mga hindi naglolo. Pamasko niya na sa amin yan. Nangaon mo na. Yes. Sa tingin ko, meron naman talagang mga masugid na sumusubaybay pero mga Tahimik nahihiya. lang. Nahihiya kang mag-comment doon. Pero may Wag na- nagko-comment sa sa Spotify natin, may Ah. mga nagko-comment doon. Tsaka sa TikTok nga, dami nagla-like Huwag na hindi na. natin kakilala. Yes, yes. Oo. Thank you. Oo, Thank salamat you po, salamat sa support. Yes, sana tuloy-tuloy niyo lang yung support niyo. Pero, hindi naman po namin minamadali ang aming kasikatan. Pero, Kahit mga 10 years pa kami sumikat, walang problema sa amin yan. pero sabi nga ng good Ilang old taon na friend tayo? namin, oo, mabuti yun na penetrate nyo na yung internet. Sino nagsabi Saan niya? ganun? Si Madam. Nandun po siya nag-workout. Parang hindi ko na rin niya sinabi niya. Sabi ni Madam. Oh, yan. Yan. Anong topic natin today, Bes? Ay, ang ganun topic natin. Oo. Yes, serious. Serious. If you're serious to If me. you're serious to me, ganon. Serious tayo ngayon, yes. Maraming salamat sa mga nag-subaybay nung nakaraang mga topic ha, Ay. naka-engage kayo Swerte dun sa... umalas. Yes, Nandyan yan. thank Naswerte you. ba kayo mga nakaraang linggo? Naswertehan ba kayo na mapagalitan ng mga amo nyo? Naswertehan. At saka yung mga previous din, mga previous Yes. pa, yung Movember episode, yung Tamang Tamang Hinala. Hinala, yan. Oo. Napakaganda ng Tamang Hinala na yan. Oo, Favorite ko yun. oo, ganda yan. Oo. Madami Pang mga Madami Tamang pa. Hinala. yung mga Next ibang year, friends. dadamihan natin. Suggestion no? Oo, totoo. Kasi haba na. Tatanungin natin Oo. mga friendship pagka mag-Christmas party na. Yes. Ngayon, ngayon. timely ang ating episode ngayon, topic ngayon, dahil ito ay tungkol sa kapatid. Ay, kapatid! Kasi malapit na ang Pasko, kapatid mo ang magbibigay ng pamasko sa'yo. Kaya ito topic natin siya. Para Yes! bigyan kayo ng pamasko ng mga kapatid Oo niyo. nga, yan. Itag niyo ng mga Yan. kapatid ninyo. Nako. Para mabigyan na. Pinapagawa ng time para makaganti na sa kapatid ko.
Tutok na tutok yung dalawa kong kapatid. Kaya Malamang nga ito. number one Kapatid. follower natin yung mga kapatid natin. Kaya nga. Oo. Tutok na tutok yan sila. Oo. Kapatid. Ngayon, pag-uusapan natin dito, ano ba ang mga issues na nag-evolve sa bilang magkakapatid ng isang pamilya? Madami-dami. At sa isang tahanan ba, paano nagiging importante ang pagkakaroon ng kapatid. sa isang tahanan, gaano ito kahalaga para magtagumpay ang isang pamilya. Yan, naganda. Naku, baka maiyak ako. Tissue, charis. Okay. Sasagutin natin mamaya yan. Oo, yan. Okay, Ngayon, go. Let's go na. Una, sino-sino ba itong mga kapatid na tinatawag natin? Kapatid by blood. Yan, Diba? tama Number yan. one, syempre. Kailangan kasi may buhok dito eh. Hindi ako. Ayan, natanggal. Ano ko po yata yun eh. Para sa akin, Bigot, kapatid, sige, definition By mo na. blood. Sino-sino ba yung mga? Yung by blood na talagang, Yes. ang tawag dito, kapatid mo sa nanay, Yes. diba? Pareho kayo ng nanay. Or minsan, hindi kayo pareho ng nanay, pero iba kayo ng... Pero magkapatid pa rin kayo. Kapatid sa ibang magulang. magulang, Diba? yan. May mga ganon. Yan naman ang tinatawag na kapatid sa labas. Di ba? Kapatid. Pero kapatid mo pa din yun. Oo, yung kapatid mo sa labas, pag pinapasok mo, kapatid mo na pumasok. Yun na yun. Last mo na yan. Sorry. Delete nyo na po ako. Yan yung mga kapatid Yan, na talagang lumaki kayo. Yes. Simula pagkabata, Bata. magkasama na kayo. Or meron mga kapatid kasi rin na hindi magkakasama lumaki. Yes, diba? totoo. Pero somehow related kayo by blood. Yon by blood. At saka meron namang mga adoptive. Yes. Brothers and sisters. Ito po yung mga tinatawag sa Tagalog na inampon. Diba? Kapatid pa rin ang tawag. Kapatid pa rin. Kasi kunyari, meron pang mga pamangkin na... Kapatid by heart naman yun. Gusto ng sa inyong pamilya, sumama, yun. Or minsan naman, sabihin na po natin sa hindi inaasahan, iniwanan na ng inay or itay. Tapos sa inyo na siya. napunta na sa inyo. Sa inyo na siya lumaki. Oo. 'di ba? Meron ding kapatid sa pananampalataya. Kasi ito yung mga sinasabi mong kapatid na kasama Kapatiran mo. sa simbahan. Kasama Kapatiran mo sa din church. tawag doon. Yes, kapatiran nyo. Ito yung mga members na kayo-kayo, ay tawag nyo na sa bilang mag-iisa ang inyong kongregasyon. Pananampalataya, iisa yung paniniwala. Yes. Ang tawag nyo na ay kapatiran, kayo ay magkakapatid. Kapatid sa buhay, I think. Mga kaibigan. Yan. Mga hindi mo kakilala pero naging kaibigan mo na tinuring mo na talagang pamilya. Pamilya, yan. Parang naging kapatid mo na rin sila. Kaya kapatid, sinasabi nga nila yung friendship turn family na yon. Kasi nga naging mo na sila. Naging malapit talaga. So, ngayon, ano-ano ba tong mga kapatid na to? Ano-ano yung mga levels nila? 'Di ba? So, meron tayong isa, number 1, panganay. Ay, sorry. Maituro lang yung sarili. Hina! Oy, panganay ka din, huwag ka dyan. Tinawaran din tuloy ako ng mic. Yan, panganay, si ate at saka si kuya. Sila yung matanda. Yes, sila yung mga nakakatandang kapatid. Ang susunod dyan ay itong mga middle. Sa amin, ang tawag namin yan, Ditche. Yan, Ditche. Sa amin, Tagalog Bulacan. Ditche. Ditche. Or Diko. Dikong. Yes. Diko. Ginagamit din yan sa Manila. Sa Hipolito Clan. Talaga? Oo, ginagamit yan. Hindi kasi Nueva Ecija kayo, di ba? Pareho tayo. Doon nga doon nga mainly ginagamit. Talaga? Sa Central. Oo. Kasi yung mga tita ko, tinatawag nilang Ditche yung kapatid nila. Ditche at saka Dikong. Si Dikong, yes. So, yan. Ito yung mga pangalawa. May pangatlo pa eh. Sanse. Sanse, yan. Sanse at saka Sangko. Yun, Sangko. Yan. Nadinig ko na talaga yan. Tama. Ginagamit yan sa Hipolito side. Tapos yung bunso. Kasi sa amin bunso na eh. Sa amin si bunso na din. Bunso. Bunso or? Wala, bunso lang. Sa amin bunso eh.
Teka lang, Bunso. inisip ko nga ng Bunswa. Bunswa. Pag babae, bunso. Pag lalaki, bunso. Hindi, bunso sa amin kahit ano. O kaya pag gusto bunsol. Bunsol. Sabi ko, last mo na yung kanina. Lumalawa pa. Hindi sa amin, bunso lang. Bunso lang, bunso. Kahit lalaki o babae. Ito yung pinakabata. Yes. Ito na yung pinaka-baby. Pinakahuli, oo. Oo, sinasabi nila yung pinakahuli. Oo. Hindi na nanganak si Mother. Si Mother. Mother Earth pagkatapos nun. Yes, ayaw ng mga anak. Tapos yun, meron nga tayong mga tinatawag na kapatid sa labas. Hindi natin alam kung mas matanda Pero meron pa din siya. ate pa din sila. Or ganun pa rin naman ang tawag. Ate pa din ang tawag mo. Ate, kuya. Depende na lang po yun kung tinanggap. Kasi siyempre may mga ayaw Oo, kasi... Mga nasa labas pa din. Hindi pinapasok. Oo, hindi pinapasok. Kasi, sila sa kasalanan. Kung parang sinasabi nila, ginawa sila sa kasalanan, ayaw nilang tanggapin. So, yun. Pero, ito po ay mga by blood, magkakapatid ito. Kasi, isa lang yung nanay or isa lang yung tatay noon. Kayo, ilang kayo magkakapatid? Ayun, magandang tanong yan. Oo. Sa pagkakaalam ko, 3. Hindi ko alam kung meron pang iba. Hindi, 3 lang po. Tapos lahat kayo babae? All girls. Yan. Tres Marias, sabi nila. Kayo? Kami, 3 girls and 1 boy. 1 boy. Ay, yun sinasabi niya, swerte yan. May mga 3 girls, tas 1 boy. O kaya, 3 boys and 1 girl. Pero talagang 3 girls lang kami. Yun. Parang magiging 4 girls na rin. Hindi kasi yung isa, in-adapt na in-adapt nga yung namin kanila siya. yung adoptive Pero nila. Pero kapatid talaga naman ang turing namin sa kanya. Tapos, meron pa pala na kinulang tayo. Merong mga anak na nag-iisa. Only child. Unika iha. Yan. Only child. Yung mga only child na hindi naman sinasabi na tinatamad sila nanay at tatay gumawa, pero isa lang talaga nabiyayaan sila ng isang anak lang. Ito sabi nga nila, yung mga nag-iisang anak na to, sila yung mga spoiled, kasi wala silang kasama, walang kahati, diba? Ngayon, itong mga bawat kapatid na to, ano ba ang papel at silbi nito sa isang tahanan at sa isang pamilya? Halimbawa, si panganay. Si ate, gano'n. Ate, kuya. Ako si ate, ang para sa akin, dahil nga ate ako, di ba? Ako parang, sila yung may pinakamalaking responsibilidad. Kasi nga, sila yung mas nakakatanda, sila yung mas nauna, at mas malapit dun sa edad ng nanay at tatay. So parang sila yung mag-guide din dun sa ibang mas nakakabatang kapatid. Kasi sa akin speaking, ako yung katulong ni mama noon na mag-alaga na sa mga nakababata kong kapatid. So ako na yung nagtutulong sa gawain bahay kasi nga si papa nasa barko palagi. So ako na yung nagtutulong sa bahay, gumagawa ng errand sa labas, pupunta sa bangko, ganyan, nagmimili, ganyan. So ako yung mas kutuwang ni mama. Yun ang exact word. Kasi itong mga panganay, ito yung nagiging katuwang sa responsibilidad ng mga magulang. Yes. Na kung sakasakaling iiwanan ang bahay, ang panganay kailangan sila ang mag-supervise. Yes, diba? Tama? So, sila dapat yung mag-guide kung ano na yung magiging gagawin on that day. Kasi kung aalis si nanay at saka si tatay, kailangan merong maging leader. Nagiging in control. Yes. In charge. Siya dapat panganay. Maging leader. Ikaw sa ganito. Kakain tayo ng ganitong oras. Pero may mga pamilya, may mga kapatid na may mga panganay na hindi mo rin maasahan. Yes. Tapos, kunyari, hindi ko naman inaano kunyari, may kakilala ako, ang mga kapatid niya na nakakatanda sa kanya, mga lalaki, siyempre hindi mo rin naman minsan maasahan sa bahay. Ang inaano, yung susunod na matandang babae. Yung next, si Diche. Parang gano'n. Parang gano'n. Not necessarily na panganay. Totoo. Panganay. Pero someone na matured. Yes. At talagang very, maalaga sa mga kapatid. Oo, yan ang maasahan. Ako siguro, sa namin, hindi ko naranasan kasi may mga yaya kami bawat isa. Pangarap ko lang yun. Hanggang kayo nag-gusto magkayaya. Pero typically, Filipino family, talagang panganay ang inaasahan. inaano agad. Yes. Ang ina-expect na
magiging... Ikaw agad, ikaw dapat ang magdala sa mga kapatid mo. Yes, ang magsilbing, talagang Katuwang ni responsible nanay, na tao. na tatay, Oo, totoo, tama. Si panganay. Ito naman mga middle, wala. Minsan nakakalimutan sila. Hindi, alam mo, totoo yan. Yung mga middle kasi minsan, kasi talagang, hindi naman ako middle, pero napapansin ko yan. Kasi nasa gitna sila eh. So parang, yung panganay, para sa magulang, may mga panganay kasi na parang ang tingin. Example ko ng perfect anak is panganay. Kasi yan na nga yung katuwang ko, ganyan-ganyan. Yes, so pag itong si pangalawa, hindi masyadong nag-live up sa expectations ni magulang. Yes. Ikinukumpara sa panganay. So, nakakaawa din talaga minsan yung mga middle. Kasi parang, dapat maging kagaya ka ni ate mo or ni kuya mo. Parang gano'n. Kasi, dapat maging kagaya ka nila. Kasi, mas matanda ka na rin. Pero kasi, pag si Bunso, parang hindi na rin inaasahan na Bunso. Si Bunso naman yun, bakit kailangan pang mag-gano'n? Diba? So, ang naano yung middle. Tingin ko naman sa mga middle, sila yung moderator. Sila yung nasa gitna. Nasa gitna Nasa middle lang sila. So, hindi sila para kumampi sa panganay o sa bunso. Magandang yan. Yan ang napansin ko. Laging middle lang yung mga opinion nila. Talaga? Ako para sa akin. Pwede. Pero, hindi mo rin pwedeng baliwalain yung magiging desisyon ng middle. Kasi, para maging solid yung family sa decision making, kailangan merong magbe-break ng ito ang pasya ko sa ganyan-ganyan. Tapos sasabihin din ng isa, ito naman yung pasya ko, ganyan-ganyan. Tapos, parang yung middle kasi, siya yung, may time siya para mag-isip. Kasi kung si kuya, focus na straightforward yan kung si kuya tsaka si ate. Alam niya kung ano yung mangyayari. Alam niya na kagad yun. So, nandun na siya. Ang iniisip niya kagad, yung mangyayari sa future. So, ngayon, si Bunso naman, hindi pa nangyayari. Ba't mo iniisip na kagad yan? Ngayon, dapat, ito ang magbe-break. Si middle. Siya yung moderator para sige ganito na lang para hindi tayo mag-aaway. Yun. Parang feeling ko lang po na ganun yung kasi sa inyo ganun. Sa family namin, parang si May yung nagiging middle ground Siya yung naging calm talaga. Kasi magsusumbong ako, magsusumbong si mama, magsusumbong yung bunso. So parang sa kanya, kailangan niya gawin lahat yun. Ngayon, doon niya sasabihin na parang, ikaw may mali ka din, te. May mali din si mama, may mali din si Malu. So, yung parang, siya yung nagpaparealize sa amin lahat. Okay. Na Kasi ako, focus ako sa Pag ate kasi kailangan, natin, authoritative medyo yun nga talaga andun tayo talagang ako masusunod ate ko. Ganon. Hindi pwede yun, sasabihin niyang ganon. Ako kasi, sa amin kasi hindi, kasi nga, malalaki yung agwat namin. So parang ako talaga ang yung decision. Magdedesisyon. Ako talaga. Sa akin talaga nagpo-fall lahat. Hindi mo na kailangan tanungin si Am na... Hindi. Tatanungin ko sila, pero for sure naman, ibabalik nila sa akin yung tanong. Ikaw, te! Ganon sila. And so, sinasabi mo na kayong silbi. Pagka kunyari, i-chat ko sila, anong ganito, ganun din. Ikaw, te! Anong gusto mo? So, parang ako pa din yung Ikaw na nag-decision. Ako lahat. Kasi ako yung... Kasi nga, yung agwat namin ni Am is 5 years. Tapos agwat namin ni Abby, 8. Agwat namin ng bunso, 13. So talagang malayong-malayo. So parang sa akin kasi, at saka ako yung parang pinaka mas malakas sa loob. Ako yung... Sa iyo na lang sila mag-base. Kasi kahit noon pa, ate, ganun. Ate talaga lahat. Ngayon, ito naman mga bunso. Doon na tayo sa bunso. Siguro, ang ginagawa lang nila talaga sa pamilya, magbigay ng problema. Yari tayo sa mga bunso. I agree! Hindi. I agree. I agree talaga. Nandun lang sila para maging favorite ni nanay. At sa amin hindi siya, hindi nga favorite. Hindi, kasi talagang ang bunso talagang nila, carefree nila sa buhay. Kasi nga wala silang responsibilidad na iniisip. At saka feeling ko, ang inaano nila,
iniisip ko lang to ha. I-correct me if I'm wrong. Yes. Para sa kanila, nandiyan naman si ate para saluhin ako pag may mangyayari sa akin. At least, yung mga experiences ko before, like, nung nag-abroad na rin si ate. So, di ba, syempre, marami rin siyang challenges sa buhay. Na parang, di ba, nagkakaroon nga kami ng, friction din. Yes. Talagang marami rin ako na pagalit sa kanya, na, dapat kasi ganito, ganyan. Kasi, wala pa yung level of maturity ng mga kapatid mo dahil ang laki nga nung namin nung gap namin. So, yung life, magkakaiba kami ng tingin sa buhay. Totoo. So, parang para sa kanila, dahil nga mas nakababata sila, okay lang to, hindi naman maapektuhan yung pamilya kasi andyan naman si ate pag just in case may mangyari, ganyan. Pero sila bunso kasi sila yung malalambing. Alam mo, kaya sa tingin ko, kaya sila nagiging paborito. Sila talaga yung mga very, kila nanay. Alam nila yung... Kung papaanohin pa yung galit. Di ba? Yayakap-yakapin nila. Ako alam ko rin. Ako alam ko. Alam mo din. Ako kasi, pagkagalit si mama, galit na din ako. Mino. Parang, kinakad ko kagad yung galit niya. Ako alam ko talaga kung paano ko pakakalmahin si mama. Papakalmahin din. Pero sa akin, parang talaga na, parang palaging, yan lang lagi yung favorite yung bunso. Kasi, feeling ko, wala nang magiging bukang bibig yung nanay mo, kundi, kawawa naman si bunso, ganyan. Sa totoo, hindi siya nakakaawa. Nasa kanya lahat ng pera. Nasa kanya lahat ng... Di ba? Nasa kanya lahat ng... Maluwang! Sa totoo, minsan kasi, ginuunahan kagad ng gano'n na parang kawawa si bunso, walang kasi nga, ang iniisip siguro ng mga magulang is talagang mas bata sila na parang, ikaw matanda ka na, ikaw na umintindi. Parang gano'n. Yan tuloy nagiging na parang weak ba si bunso? Ganon ba siya ka-weak? So, minsan yung mga bunso, nagwi-weak-weakan na lang sila. Pero sa amin hindi pwede yan. Sa amin, sa pamilya, yung parang, pagka gumawa ng something, kahit panganay ka, pangalawa, pangatlo, pangapat, bunso, pag gumawa ka ng something, talagang may talaga para sa'yo. Hindi ka sasabihan, ay, kawawa naman si ganito. No. Minsan kasi, yun palaging nadidinig ko. Sa gayang malayo nga siya sa amin. Tapos kaming magkakasama kami dito. Naiintindihan ko naman yun. Pero parang ang gusto ko, tumayo siya sa sarili niyang pa. Kaya niya yun. Tapos napaproud din ako kasi at the end, napapatunayan niya. Yes. Pero nandun lahat yung namin na, hala, kawawa. Pati ako madadamay na din, hala, kawawa nga siya. Kasi nga, bunso may ka talaga. Di ba? May soft spot talaga siya. Totoo. Ngayon, next. Meron talaga, Ang mga panganay din talaga kasi ganyan sila. Mga hardy, mga tough talaga Pero ako sa amin, hindi ko naman sasabihin na tough, pero maintindihin kasi talaga ako yung maintindihan mo. Talagang ako, bawat desisyon ko, magre-reflect talaga sa family. Talagang kung kailangan. ano naman, maapektuhan ba si ganito, maapektuhan si ganyan. Talagang ako naman, now na malalaki na kami, as much as possible, sinasangguni ko muna palagi sa kanila. Kasi para magiging consensus yung namin, decision namin. Hindi lang yung ako lang yung nagdesisyon nito. Pero, mas lamang yung sasabihin ko na kagad na, ganito kasi yan mga mangyayari, ganyan. Sa amin kasi, na kagad ako. Sa amin kasi magulang nasusunod, hindi kami. Wala kaming Minsan naman, kami, mas madalas, kaming lahat, against na yan kay mama lahat. Kung siya na yung kalaban. Ay, pero ganyan sa amin. Ganyan sa amin. Kasi, pagka kunyari, meron kaming hindi na, kahit minsan si mama, si papa, minsan hindi niya rin gusto yung magiging desisyon ni mama. So, sabihin niya sa amin, ang ipangaano nila ako. Kasi ako yung panganay at saka ako yung alam ko kung saan, paano kakausap. Buti ikaw na bahala dyan. Ikaw nang kay mama. Ikaw nang magsabi kay mama. Gano'n. Ako naman, minsan kasi, dahil palagi nga iniisip nila pag galit ako, baka ganun na yung reaction ko, pag galit na naman. So, ang sinasabi nung pangalawa kagad, sinasabi niya kagad na,
o sige, wag mo nang kausapin, ako nakakausap. Para mas kalmado. Yung parang gano'n. Ikaw, kasi yung sino man yung kayak Kaya nga talaga, kahit sino, kung hindi man ikaw panganay or basta ikaw yung parang mas yung mas kalma sa pamilya. Ikaw din talaga yung kaya mas siya. Mag-aayos ng Siya yung mas hinahayaan ko in terms na sige, kausapin mo. Ayusin mo. Pero, dumaman na kami sa desisyon na gano'n. Dapat ganito mangyayari, Oo, yan. Tapos, ito naman. Next topic. Next. Kalimitan ng mga sigalot sa pamilya. Kanino nag-uumpisa? Sa pangahantay ako. Ay, sa akin hindi. Sa akin hindi. Hindi. Wala akong kasi nga, magaling kasi talaga akong magtago. Hindi lang first of all, nung magaling ako magpa-segue. Kaya talagang alam ko kung pasikot-sikot sa amin. Tinuturo ko sa mga kapatid ko kung paano. At saka, bawat talaga desisyon ko noon, talagang inaano ko muna kung paano, inaano ko lahat yung senaryo. Ano kaya magiging reaction ni mama? Pag nag-reaction ng ganito, alam ko na yung gagawin ko. Naisip mo na yun. Overthinker kasi ako, kaya talagang lahat yan. Pero yung mga problema sa amin, hindi sa akin umaano. Never nagkaroon ng problema sa akin. Ako naman palaging sa akin. Sa amin yun, yung pangalawa. Pero okay na din naman. Ako kasi siguro sobrang prangka ko nga. Nami-mislead ako Yung akala nila, pag sinabi kong ganun, yun na talaga yung ibig sabihin na parang, ay, nako, grabe na siya magsalita, ganyan. Ayan ka na naman, yung parang hindi mo na naman yung sasabihin mo, makakasakit ka, ganyan. Kaya akala nila, wag na lang yun si ate, kasi ganyan naman, lagi naman yung galit. Ganon kagad. Pero, syempre, kay ate pa din magtatanong kung ano ba dapat gawin. Tatanungin pa rin nila ako. Kailan ko kasi, ang reaction ko kagad, napaka-protective ko kagad ako sa, kailangan tayo, solid tayo. Pamilya muna bago, ganun kagad. So, sino yan? Yung parang, sinong kaaway na yan? Sugod na yan. Ganon, parang, minsan mali yun. Minsan naman, naisip ko na para protektahan ko lang sila. Sinasabi ko yung mga mali na bagay. Di ba? Sa amin kasi, si mama kasi yung mahilig mag-issue. Wala sa amin magkakapatid. Walang issue. Kasi alam mo, ganito kasi yan. Sa amin kasi, napaka-easy. Kami magkakapatid, wala kami naging problema sa among us. Wala. Pero sa pamilya, talagang yung bunso, yung yung pinakamalaking problema talaga na din. Talagang yun ang pinagdaanan. Nagpaiyak sa amin, kay mama. Talagang nagbigay ng stress. At saka si Meggy. Yan. Silang dalawa lang. Pero, yung mostly kasi, nung mga problema na yun, maiiwasan mo din. Kasi sa napaka-conservative nga nung family thinking talaga ng parents namin. Especially si mama. So talagang in her way, kailangan ganito lahat. Ganito, dapat perfecto, ganyan. So talagang pag konting ka lang doon, mag-aano na siya, yung talagang magkagalit na siya, ganyan. So talagang kami, magkakampi-kampihan na kami magkakapatid. So talagang, kahit yung isa may ginawang kalokohan. Okay lang. Damay-damay. Kami, parang kampihan. Parang, ang inaano namin, hindi naman kami against kay mama, pero parang kami, nagsasabihan kami na okay lang yan, ganyan talaga si mama. Yung ganon. Pero sa totoo lang, dapat naman sana ganon palagi. Na yung mga magkakapatid, sila talaga dapat yung maging pundasyon. Nagsasaluhan. Kung sino dapat ang sasagipin sa pamilya na yon, di ba? Ngayon, kung mga isyong panlabas, siyempre, depende na yan sa buhay na meron ka. Di ba?
kung paano mo aayusin yung problema mo doon. Ngayon, kung napakabigat na talaga, walang problema. Kaya nga tayo may pamilya eh. Doon tayo, kailangan una munang magsabi na, ganito yung problema ang kinakaharap ko meron sitwasyon na ganito, baka matutulungan niyo ako. Kasi una-una naman, lagi naman tayo. Dapat talaga, pamilya. Dapat sa kapatid muna eh. Kapatid. Diba? Sa kapatid mo First na talaga tayo. kapatid. Oo, nagsasabi ka agad eh. Ako sa ngayon, kasi nag-matured na eh. Ngayon talaga, before talagang wala akong iniisip na kapatid. Ang iniisip ko lang talaga dati, kalandian ko. Totoo yan, o yun. Aminado ako. Napakalaki ng pagkukulang ko dati sa pamilya ko. Oo. Lagi talaga akong sasama sa jowa. Hindi ako mai-stay sa bahay. Bala na kayo, magkasiyahan kayo dyan. Ako, sasama ko sa jowa ko. Ako din siguro, growing up. Oo. Growing up din kasi, dahil siguro marami rin kaming mga pinagdaanan sa bahay. Kasi nga, syempre, talagang madisiplina sa bahay namin. So talagang, ang goal ko nun is to get out of the house. And be independent. Kaya ko. Malakas kasi loob ko na parang kailangan kong So parang sila na yung naiwan dun eh. Kasi talagang na nga nasa abroad, diba? Na parang growing up, gusto mo mag-provide na. Hindi kami nagkaroon ng time na magkaroon ng heart to heart. Kaya siguro nangyari din yung kay na sa iba siya naghanap ng affection, ng comfort. So nangyari na nga yun. Na in the sense na parang dapat kami muna yung uunahin niya. Totoo. Kasi nga, dapat ang safe space mo is yung family mo. And obviously, yung kapatid mo kasi nga since kayo na yung kampi, di ba dapat? So, parang na-realize ko rin yun nung lumalaki na parang, dapat siguro talaga parang naging mas open ako. Although nagkikwento naman sila sa akin ng mga time na yun. Pero kasi nga, malayo ako eh. So, mahirap din talagang para maging Kasi hindi ka nandun. Oo, nung time yung nabuntis nga siya, di ba? Ako yung unang nakaalam na ako yung una niyang sinabihan sa pamilya na, ate, may problema akong ganyan. Kasi ganyan. Andito ako sa Malta, ano magagawa ko? Yun. Di ba? So, parang ako naman, na for her na parang, wala ako dun. Dapat ako yung kakampi niya. Dapat ako yung magtatanggol sa kanya. Kasi nga, syempre, alam ko na pagkagalitan siya ni mama. Pero sa totoo lang, minsan, mga ganyang problema, inaano mo kagad na, bakit nangyari yan? Di ba? Parang, anong ginawa mo? Yun kagad yung number one question mo sa kapatid mo minsan. Anong ginawa mo? Ba't ano nangyari? Ano nangyari? Pero ako nung time na yun, kasi hindi pa ako ganito palaging galit. Pero totoo, mahaba talaga yung pasensya ko. Kasi talaga maintindihin talaga ako. Kasi noong time na yun, hindi talaga ako nagalit sa kanya. Kasi nga, alam ko na yung galit, manggagaling sa kay mama. So, bakit ko pa i-provide? Kailangan niya nga ng katulong ng na parang, for sure naman, sasabihin ni mama lahat na sasabihin ko eh. So parang para ako, ganito ang sasabihin ni mama, mag-ready ka na. Ako yung parang, sige, alam ko nang gagawin eh. Alam ko nangyari na yan, nandito na. Totoo. O kaya, hindi siya nagalit kasi gusto niya rin magpabuntis. Pero para sa akin kasi, parang ayun na naman, parang, nung time na yun, parang, syempre, wala kang magawa na feeling helpless ka din. Nangyari na eh. Totoo. Panganay ka din kasi. Ako naman, nung lumalaki na kami, kasi ako, sa akin talaga, overuse po ang salitang independence. Talagang ginamit ko talaga siya up to the max. Talagang, nung sa Pilipinas pa, talagang ko talaga yung sarili ko na on my own lang ako. Bahala kayo dyan. Ganyan. Hanggang sa nagsipag-college na kami, ganyan, nagkaroon na ng mga problema kay sumalangit ka, kay daddy, ganyan. Pero wala ako noon. Nasa galaan pa rin ako. Alam mo yung napakalaking part na hindi ko nasaksihan. Kasi nga ako, ginamit ko yung sarili ko bilang talagang independent living. Ako talaga sarili-sarili. Oo, sarili lang. Tapos, later on, doon na nga pag sinabi nga ng kaibigan ko na, bakit ikaw parang takas sa mga problema niyo sa family, umaalis ka. Later on, doon ko na-realize, tapos sinabi niya rin sa akin, pero di ba mas maganda kapag sama-sama kasama kayo ka dun sa solusyon? Kasi hindi ka sa problema nakadagdag, pero kasama ka sa solusyon
nag-ano kayong lahat, nag-ambag kayong lahat para masolusyonan. Which is talagang, it made me realize ngayon. Tapos, yun nga, sabi nga ng kapatid ko, pag nung nasa abroad na ako, doon na talaga ako bumawi ng todo. Kasi, doon ko na talaga na, ang pagkalagahan ng pagkakaroon ng kapatid, pamilya na. Dito kasi sa abroad yung nakita ko na mag-isa lang sila. Parang sabi ko, hindi ko kaya. Wala kang lalapitan agad dito kasi. Totoo, na hindi ko kaya. Hindi ko pala kaya nang wala akong kapatid. Ganun. Totoo yan. Totoo yan. Diba? Na hindi ka pala mabubuhay na dun lang sa pagmamahal. Naging ending din ng mga ko. Nahiwalay din. So, parang ganun. Pero, kasi, nung habang lumalaki kami nun, sobrang independent si mama din eh. As single parent, niya. Talagang tinuruan ka niya na maging, ikaw, kaya mo na magbuhay ka na. At saka si mama, niya din na kaya niya dumiskarte sa buhay namin eh. Kahit na So, hindi ka na parang, hindi naman ako kailangan, parang gano'n. Yun, doon ako sa part na hindi ako nag-alala at some point noon. Sa amin naman kasi, very close kasi kami family. At saka kami magkakapatid, nung na rin naman, nung college, high school, ganun. Alam namin yung mga sekreto namin, yung mga bawat isa, yung ganun. At saka yung, syempre, yung sa akin nga, di ba? Alam ng mga kapatid ko yan, simula noon. Talaga hindi, tsaka wala ka rin matatago dyan sa mga yan. Marites din yung mga yan. Kaya, growing up din, may mga times din talaga na alam namin yung sekreto ng bawat isa, talagang magsasabihan din talaga kami. Totoo. At talagang mag-iintindihan kaming magkakapatid. Pero sa tingin ko, talaga, minsan nagkakaroon ng sigalot, di ba? Ang pinag-uusapan yung mga away-away. Kapag yung kapatid, hindi napapagbigyan yung gusto niya. Minsan nagtatampo, ganyan. Nag-aano na, palagi or nagsiselos. Yun. Di ba? Palagi lang pinapaboran yung mga desisyon ni ate. Si ate na naman, yung ganyan. O kaya naman, minsan, itong mga mas nakakatandang kapatid, sobrang protective sila sa bunso. Ngayon, sobrang protective sila sa bunso, lahat na lang nakabantay sila sa kilos ng bunso. Ano na naman yung ginawa mo? Saan ka na naman pumunta? Gabi ka na naman umuwi kagabi. Kumbaga si bunso, nabobombard na siya ng mga puro na lang. Pwede. Ako na lang lahat. Bakit wala na ba akong ginawang tama dito sa bahay? Diba? Laging, issue yan. Na ako na lang lagi. Kahit na pag inuutos sa magugas ng pinggan. Diba? Siya na lang palagi. Ako na lang palagi. Diba? Sa amin kasi hindi talaga nang nangyayari. Kasi nga, parang ako kasi, tinatak kasi sa utak sa akin, sa utak ko, na si mama na, ikaw ang panganay, so ikaw ang rin sa mga kapatid mo. Imbis, anong tawag dito, na parang ikaw yung magiging first line of help nila. Kasi nga, siguro alam niya naman na hindi siya palaging, kasi busy nga siya sa bahay, ganun. So parang ako yung parang tatayo na, ako yung mahihinga ng tulong ng mga kapatid ko. Tsaka ever since talaga, ate. So parang para sa akin, sanay na ako, gano'n na ate pa din. So, may mga, hindi ko alam may mga naririnig din ako na comment sa mga kapatid ko na parang, pag si ate, hindi mo pinapagalitan, parang gano'n. Diba? Sa amin kasi pag ako talaga, hindi ako masyado na ni mama. Kasi nga, alam ko nga kung paanong si mama, i-approach si mama, gano'n. Hindi manipulate, hindi mo mamamanipulate yung nanay ko talaga. Lahat ng nanay. Paano siya i-approach? Ganun. Kung paano siya kakausapin ng maayos. Ganun. Alam ko kung paano So parang para sa kanila, ba't pag si ate ang sabi sa'yo, hindi ka nagagalit? Parang pag si ate yung ganito, naririnig ko yan sa bunso namin. Inaano nyo na pinapaburan. Parang pinapaburan na ganun. Yun lang yung parang pinakaano sa amin. Pero other than that, wala kaming ibang ewan ko lang sa kanila kung magsasabi sila ng Si mama naman, minsan, nagde-depend siya kay May na kagad. Kasi alam niya magagalit ako. Default na talaga sila. Kasi parang pag kay May, papaliwanag muna ni May ba't ganun. Kalma kasi si mama. Kalma kasi siya. Nagaan na kagad siya. Huwag mong sabihin sa ate mo, baka magalit yan. Ako hindi, sa akin pa din. Sa akin pa rin ang bagsak. Minsan yung nagiging disadvantage sa akin yun kasi parang wala na tuloy gusto magsabi.
Sorry. Sorry na post. Pero yan ang sinasabi ko, hindi ako galit, madir, sinasabi kong ganun. Normal lang sa akin kasi ganito yung boses ko, ganyan. Hindi ako galit. At the end of the day, iintindihin ko pa din kayo. Yun ang inaano ko palagi. At saka minsan kasi, eto na, malalaki na tayo, may mga pamilya na. Minsan, nagkakaroon ng problema sa mga magkakapatid, between magkakapatid, dahil to sa mga asa-asawa. Ito, ano ko talaga na-experience ko din talaga to sa mga ibang pamilya. Dahil itong mga asawa na to, na asawa ng kapatid mo, minsan, lalo na yung mga babaeng asawa, hindi ko naman sa nila lahat. Minsan kasi susunod sila eh. 'Di ba? Hindi nila pinag-iisipan yung mga sinasabi nila sa asawa nila. Turn against nila yung kapatid sa kapatid. Ngayon, nagkakaroon tuloy lalo ng mga inggitan. 'Di ba? It happens. Yes. 'Di ba? 'Di ba sasabihin nitong mga asawa na to, si nanay binigyan na naman si kuya ng ganito, isang kabang bigas. Kaya hindi na yan natututong mamuhay ng Minsan kasi po, yung mga sinasabi natin na ganyan, kung wala namang kapupuntahan na maganda at magkakaroon lang ng mga pagtatalo at pagkakagalit sa pamilya, huwag nyo nang i-invite yung idea na yan. 'Di ba? Bakit ba tinutulungan ni nanay ang isang kapatid? Kasi kailangan niya. Siya. Oo. Ngayon, kung kayo naman nangangailangan, tutulungan din naman kayo. Yes. 'Di ba? Minsan sinasabi kasi, si ate, ganyan, puro pabor na lang siya sa bunso. O kaya ganon, di ba? Palagi na lang si Dikong ang tinutulungan, ganyan-ganyan. Wala sila eh. Kailangan silang tulungan. Yun nga, diba? Selos din talaga. Oo. Selos. Di ba? Bakit kailangan mong iano yung sarili mo na dapat ikaw ang tulungan? Nangangailangan ka ba? Yes. Hindi naman. Pero iba naman yung umasa na ha. Iba naman yun. Yung kapatid na super tamad na parang, ate, ipadala mo yung ganito lahat. Yung iba mga naman na yun. Working abroad. Pero usually talaga, yung mga ganyan, sa pamilya, yung mga awayan na magkakapatid nga, yan nga, number one, selos. At saka inggitan. Pagka, kunyari, mas successful kunyari, panganay ka, tapos mas successful sa'yo, mas nakababata ng kapatid. Yung maiinggit, yung mga ganun. Di ba may mga movies nga na ganyan, na parang sila na, kasi ako hindi ko nagawa yung pangarap ko kasi inisip ko muna kayo, mga ganun. So, bata. At saka yung kapatid na mas meron siya, siya lahat ng nagbibigay, nagpo-provide in terms of financial. Yes. Ngayon, nakikita ng mga kapatid na, ganyan lang naman yung kaya mong ibigay. Kasi, meron ka may ibibigay ka Pero hindi mo nakikita yung effort na inaano namin. Sumbatan. Kaya ganon. Pero, kung sana, maiwasan natin, huwag sana dumadating sa ganon. Of course. Diba? Sana. Wala na lang sanang sumbatan ganon. Kumbaga, pantay-pantay lang. Anyway, lahat naman, ang gusto para for the betterment ng family. Yes, Lalo na ng mga magulang. Pag nagsitanda na sila nanay at tatay, paano natin asikasuhin? Sino mag-aalaga? So, kaya minsan, ako naman believe dun sa mga asawa ng kapatid na nag-aalaga sa mga biyanan nila. Yes. Diyan naman ako believe. Itong mga talagang mga manugang na ito na nag-i-stay sa bahay. Na talagang tinuring na yung na magulang nila. Sila na nag-alaga sa mga may sakit na mga nanay at tatay. Yan talagang bilib ako sa mga ganyan tao. Kasi at least sila talagang naipakita nila kung paano makisama ng maayos, 'di ba? Nandun sila. Kailangan i-provide mo yung mga needs nila kasi sila na nga nag-alaga dun sa matanda. 'Di ba? Hindi ka na nga inasahan. 'Di ba? Next. Yes, totoo 'yan, Totoo, 'di ba? Ito. Paano mo masasabi na isa ka bilang kapatid, isa kang mabuting kapatid? Or masamang kapatid? At some point, kumbaga, saan ka nagiging unfair? Kumbaga, sa pagdidesisyon mo sa pamilya, naging unfair ka na ba? Ako never. Ako hindi kasi nga, lagi ko silang iniisip Talagang ang welfare ng family is nandoon. Kasi lalo na ngayon,
tumatanda na yung mga parents ko. Yan, Totoo. napapaisip na ako na sino mag-aalaga, Yun, sino ano tawag dito, pagtanda nila, nakakasama, sino magsistay doon, kasi nandito ako sa abroad. Yung mga ganun. Siyempre naisip ko din, yung pangatlo namin at yung bunso, siyempre may mga buhay na gusto nila siguro i-explore yung, I don't know, gusto nilang mag-adventure din, yung umalis ba sa bahay at may mapatunayan sila. So, as a panganay, parang sa akin, yun na iniisip ko ngayon na parang, paano ko to itatakil na hindi ako magiging selfish na kayo na mag-alaga kay mama, ay padalhan ko na lang kayo. Yung parang gano'n. Yung parang kasi parang napakadali nun. Diba? Yun ang easiest way. Yun ikaw na lang mag-provide. O sino yung nandyan, kayo ang nandyan. Ako mag-provide sa inyo. Kasi totoo. Makakapagtrabaho ako, malaki ang kita dito kaysa dyan. So parang para sa akin, kasi alam ko din naman yung gusto ng mga kapatid ko na gusto rin nilang matikman yung wala sa bahay, yung mamuhay ng kaya nilang mag-isa. At saka unfair din naman dun sa naiwan yun, na parang sa akin na lang lahat. Paano sila, hindi na sila take ng responsibility. Kaya para sa akin, parang yung pagiging isang mabuting kapatid, yung iisipin mo lahat ng factor na yung isipin mo rin yung kapatid mo, isipin mo yung magulang mo, isipin mo rin yung sarili mo. Tapos, syempre, you come out of a decision na talagang magbe-benefit sa inyong lahat. Totoo. Diba? So, kung bago ka mag-isip na, ganito na lang maiwan dyan kasi ganyan, tanungin mo muna siya kung gusto mo bang maiwan dyan or gusto mo bang mag-hire na lang tayo ng someone to take care of the parents. Tapos, pare-pareho tayong mag-provide. Diba? Pwede naman ganun eh. May mga ibang ways naman eh. So talagang parang para sa'yo as a kapatid na talagang mabait, talagang iisipin mo din yung welfare nila. Na hindi lang parang porket panganay ka, ikaw masusunod. Yun. Minsan ganun, unfair ako sa mga kapatid ko na ganun. Kasi minsan, may problema ako, pero ayaw ko na lang silang i-bother. Alam mo yun? Na on my own na lang. Na parang, hindi ko na to sasabihin sa kanila na, kunyari, wala na ako, kapos na ako. Pero hindi ko na lang sasabihin sa kanila, didiskarte na lang ako, ganyang, parang unfair din ako sa sarili ko, unfair din ako sa kanila. Kasi, minsan, inaano na din naman nila na parang, part tayo ng family. Dapat nagtutulungan tayo sa isa't isa. Pero dahil nga ganun yung yung attitude ko, at saka ganun kasi ako sa sarili ko, na parang ayokong makagambala ng tao. Oo. So kahit nagiging minsan unfair yun, dahil kahit minsan sa mismong pamilya ko, ginagawa ko yun. Which is minsan talagang wrong. Kasi binibilit ko na lang, nasa sarili ko na lang, ako na lang. Kahit na minsan, sakit-sakit na yun. Parang inisip ko, hindi ko na kaya. Parang, hindi ko na kaya tong desisyonan. Pero, sige, ikaw ako na lang. Baka kasi mag-alala pa sila. Wag na lang. Nakakaano naman. Pero ako kasi ganyan din ako as a person. Kung kaya kong solusyonan, ako gagawa ng paraan. Kasi, bakit ko pa sila ibabother? Ganun din, mapupunta rin sa akin. Diba parang ikaw din pero parang hindi ako naghahanap sa kanila ng comfort na parang siguro yung mga sakit-sakit ganyan na kwento ko sa kanila, pero yung very big issues na talagang sa sarili ko, sinasarili ko siya. Hindi ko inaano sa mga kapatid. Kasi syempre minsan, 'di ba, gusto mo silang sagipin sa mga pag-aalala 'di ba? Minsan naiisip ko 'yun na pumapasok yung pagpapanganay natin. Totoo. Minsan disadvantage din kasi parang ang sikip na sa dibdib. Nasa iyo na lahat. Tapos ikaw na lang lahat. Minsan talaga nag-breakdown ako Nag-breakdown ako pagkatapos kong maghugas ng pinggan. Tawa ako ng tawa. Sa ito na to Nag-breakdown ako. Ewan ko ba't ako nag-breakdown. Hormones yan. Tapos, and then doon sila nagsikain lahat, ganun. Tapos, parang may pinagtalunan na naman kami ni mama, tas ganun. Tapos yung parang habang nagugusto ako na lang lahat. Tapos ako pa rin may kasalanan bandang uli. Tapos nung matapos na, iyak ako sa veranda. Sabi ko kung saan kasi nagpapahangin siya. Bakit ganun? Ako na lang lahat. Ako na lang ako din sinisisi. Ganyan. Sabi niya, Titi, sana hindi ka na lang naghugas ng pinggan. Tapos sinabi ko pa pala yun. Tignan mo, sabi kong ganun. Pag
pagluluto, hindi ako aasahan yan. Kasi syempre hindi ako marunong magluto. Pero, pagkahugasan ng pinggan, ano sinasabi ni Mama? Iwanan nyo na yan kay Maricar na yan. Sabi ko, gano'n na lang pagtingin nyo sa akin. Sabi ko pang gano'n, tagahugas. Alam mo, hormones talaga yan, Bish. Alam mo, hindi ko talaga ma-realize na bakit ko ginawa yon. Na parang, bakit ba ako, sabi niya, Titi, wag na yan paghugasin ng pinggan kasi nagbe-breakdown yan. Yung parang lahat ng kaldero, hinugasan ko. Pero ako rin dumadating ako sa point na yan. Kasi nga, yun nga yung sinasabi ko ngayon na parang, papasok na tayo sa mga decision making na sinong magaganito, sinong magaganyan, So parang sa akin, ang heavy nung para sa akin kasi ako yung panganay. So parang yun yung pag-uusapan nga namin to ni Yami na parang anong gagawin mo kapag ganito, di ba? Ikaw yung kailangan umuwi doon or gano'n. Siyempre, ako naman parang hirap mo. Mapapaisip, totoo. Kailangan ko naman pag-isipan ngayon yan. Yes. Siyempre, mapapaisip ka din na parang, ba't ako na lang palagi ang mag-decision? Ako ang mag-iisip ng ganito. Pero totoo. Totoo yun. Pero sa atin talaga naka-follow. Sa atin. Pero tama din naman yung sinasabi nila na ipanganay kasi parang inaasahan siya eh. Pero nakikita ko naman yun, most of the families, na yung mga panganay, nag-i-step up naman talaga sila eh. They are trying their best talaga, in fairness. Dun sa mga pangalawa o bunso na hindi nakakaintindi sa mga ate nyo at kuya nyo, talagang nagtatry naman sila para ma-provide kung ano yung mga dapat nilang i-provide. Like yung responsibility na iniiwan nila nanay at tatay. Kaya lang, minsan hindi mo sila naiintindihan kasi nga, na-overwhelm sa pagbabantay na parang, wala nang ganito, sobra na kayo, ganyan-ganyan. Agad-agad, nandun na kagad yung na, sumusobra na kayo eh, ganyan na, ako na nga lahat tas hindi man lang nyo tinitignan yung mga paghihirap ko. Kaya ganon. Ganon ang kinakalabasan, 'di ba? Nabe-burn out na yung mga ate, kuya. Mga pero ako pasalamat talaga ako, hindi ganon yung mga kapatid ko rin. Kasi talagang napaka-appreciative din ng mga kapatid ko. Talagang inaano nila na ikaw talaga ate, ganyan, the best ka talaga. Yung mga ganon, na parang talagang, sige ate, ako na muna sa, parang kagaya yung pangatlo namin, si Abby. Siya yung nakabantay doon ngayon kay mama kasi nga siya yung nandun. Totoo. Na parang, sige ako muna dito, ganito, habang andito pa ako, ganyan. Parang, para sa akin, I think malaking pasalamat talaga ako. Importante din sa tingin ko sa magkakapatid na you take turns. Kung sino ang mag-aano kay nanay at tatay. Kasi hindi naman ibig sabihin na dahil inaako nung isa, okay lang sa kanya lahat. Dapat marunong din kayo makiramdam na parang, ate, gusto mo ba dito muna si nanay? Kasi kami naman ang mag-aalaga, yung ganyan-ganyan. Kasi minsan doon ang pamilya eh. Kasi yung iba, ayaw nilang mag-take ng responsibility. Ayaw nilang, turn ko naman, dito naman si nanay, ganyan-ganyan. Sa atin kasi nga, ang kultura kasi nating Pilipino, talagang dapat tayong mag-aalaga sa mga yes. Ibang-iba kasi talaga yung... Kasi dito talaga... Dito kasi hindi eh. I think talaga dito... Meron naman, may talagang mag-aalaga naman. Kaya lang, pero parang for them, talagang, sige, ilagay natin sa homes. Totoo. Diba? At saka parang feeling ko dito, hindi naman nila kino-consider yung pagiging ate at kuya. Hindi naman dito ganon. Walang parang, dito ganon. Pantay-pantay sila. Ang sinasabi lang nila, ay siya yung eldest child ko. That's it. Pero yung mga obligations, mga wala yun. Pagdating sa mana, pantay-pantay. Mana, pantay-pantay. Totoo yan, diba? Totoo. Pero sa atin kasi talagang napakalaking bahagi ng kultura natin yung pagkakaroon ng ate, pangalawa, meron kasi talaga. Nandun talaga tayo eh. Na parang doon tayo, nagbe-base tayo na kung sino ang magiging decision making sa pamilya. Ano ang maganda? Conclusion. Ano ang magandang epekto sa isang pamilya na nagkakasundo-sundo ang mga
magkakapatid. At saka may follow-up dyan. Ikaw ba, sa next live mo, gusto mo pa bang may kapatid ka? Yes. Or one and only Ako, ka na yes. lang? Yun. Ako, oo. Maganda kasi talaga yung may katuwang ka sa buhay. Yes. Na hindi lang, ikaw, syempre, pag mag-isa ka lang, ikaw lang din lahat. Ganun. Pero pagka may mga kapatid ka, parang meron kang masasabihan, makakatuwang, yes. Kwentuhan, yung ganun, makaka-share ng responsibilities mo sa mga magulang. Yes. At saka talaga, napaka-importante na magkakasundo ang magkakapatid sa isang pamilya. Kasi nandyan naka-reflect yung pagpapalaki sa inyo ng mga magulang. Totoo yan. Kasi di ba pag sinabing, uy, ba't nag-aaway-away man yan sila? Ganun. Totoo. Kasi yung mga magulang hindi naman sila. Di ba yung palagi ginagawin? Lagi nagpo-fall back yan sa mga magulang ninyo. Hindi sila ginay, hindi sila pinalaki ng maayos. Sasabihin niyan, kasi hindi naman magandang asal ng mga magulang. Kaya ganun din ang mga anak. Yes. Siyempre, hindi rin sila magaan. So talagang parang kayong magkakapatid, dapat talaga strive natin na parang there's peace sa ating family kasi lalo na ngayong malalaki na tayo, hindi na din bumaba tayo mga magulang natin. Siyempre, ang gusto lang sa buhay ng mga magulang natin is to see us happy, to see us together, to see us, alam mo yon na masayang magkakasama, magkakapatid, na walang awayan, walang issue, lahat in peace, may joy, may happiness. Yes. At saka lahat nag-aano sa buhay. Diba? Nagsasaksi. At saka nagsasaksi sa buhay. Totoo. Or kung meron mang hindi isa, may tulungan, diba? Totoo, yes. Mahalaga na magkaroon, para sa akin, maganda ang magiging epekto sa isang pamilya pag magkakasundo yung mga magkakapatid. Kasi si nanay, magiging yung stress niya, diba? Mawawala stress niya. At saka, sa totoo lang, mabigat kasi sa tahanan yung mga nag-aaway-away na pamilya. Totoo. Di ba? Mabigat dalhin. Na parang umuwi ka sa bahay na napakatahimik na ayaw magkibuan ng mga magkakapatid. Mabigat kasi yun eh. Minsan, naisip ko na ganyan na parang, ay, hindi ko nga ito kakausapin ng 1 week kapatid ko kasi naiinis ako. Pero hindi ko kaya yun. Kasi parang para sa akin, hindi yun mag-effect. Parang wala yung walang epekto. Mas maganda yung syempre na uuwi ka kasama mo yung mga kapatid mo na parang you're looking forward to spend time na talaga. Kami talaga lumaki kami, magbabanding kami. Talaga nagbabanding kami, magkakapatid. At saka, at the end of the day, ayan pa din ang mga kapatid mo ang magtatanggol sa'yo. Sila pa din ang magiging... At sila ang makakakilala sa'yo talaga. Numero 1 na magiging sandalan mo. Yung times na magkaroon talaga ng matinding problema. Kung ako naman, parang gusto ko na ngayon, kung sasabihin ko na may kapatid ako, hindi. Gusto ko pa rin po na may kapatid ako. Hindi ako only one. Siguro only one ako pero anak na ako ng bilyonaryo, ganun. So yung lahat ng mana. Pero, gusto ko parang magkaroon ako ng kapatid. Pero, mga na kami, 6 o 7 na kami. Yung madami na. Gusto kong maranasan yung malaking pamilya naman. Na parang, sabagay, malaki na din yung 3 siblings, kumbaga, madami na din yun. Pero gusto ko yung mas marami pa, yung 8 sila, yung 7, ganyan. Eto tanong, magandang tanong. Yan. Gustuhin mo pa bang maging panganay? No na! Yung pala dapat Same. Kaya no na, yes. Ako din. Walang kagatol-gatol talagang no na. Ako din. Ayaw ko ng panganay. Gusto ko naman maging bunso. Parang masarap kasing yung maranasan na yung ikaw naman ang ma-spoil ka. Ikaw naman ang ma-spoil. Hindi naman spoil na parang hindi ikaw agad yung hihinga ng sagot. Yes. At saka, hindi naman sinasabi po namin na hirap na kaming maging panganay kami. Kaya lang, syempre... Parang masarap lang i-try. Kung pwede naming maging bunso kami at some point of our life, baka pwede maging gano'n naman kami. Yes. Pero kasi talagang thankful pa din naman tayo na ito yung buhay na binigay nila sa atin. Gusto ko naman alam mo kung may kuya ako. Ayoko din! Yun, kasi ako din! Wala akong kuya
kuya. Ako dapat babae meron. kami. Dapat meron na dapat kuya. Kaya kayo. lang na, hindi siya nabuhay. Wala kaming, yun, nagtatry sila mama, kaya lang hindi nakapede. Dapat may kuya ko. Talaga na, yun. Pero parang gusto ko rin siyang gusto ko Yun rin naman ang magkakuya. iniisip ko. Kuya ako, may kuya ako, tapos, yung hindi ako papayagan makipag-date. Princess. Yung ganun. Princess ka. Diba? Yun laging tatanungin ng kuya ko, sino kausap mo sa phone? Yung mga gano'n, di ba? Yun ang iniisip ko ngayon, yun na parang lumaki na ako. Parang, yung feeling na may kuya ka. Di ba? Oo. Kasi kami na yung panganay, kasi babae ka pa. Di ba? Eh, yung mga kuya, iba din yung protection ng dala nila eh. Totoo yan. At saka minsan, ang sarap din magkaroon ng kuya. Kasi, sumbungan yun eh, na parang kuya, binastos ako dun sa kanto. Di ba? Yung iniisip mo kung anong magagawa ng kuya mo para sa'yo. Di ba? Tsaka minsan... paano pag kuya mo, Becky? di, kukulutan niya ako. Halika sis, kulutan kita. Oo, dahil ribando, bala na. Di ba? Pero, yun po, yun pa rin ang pipiliin ko. Magkaroon ng kapatid. Kapatid pa din. Masayang magkaroon ng kapatid. Hindi ko naman po inaano sa mga only one dyan. Siyempre, kayo na lang yung angel ni mama at papa. One and only kayo, okay naman din po yun. Nasa inyo lahat ng love. Nag-iisa lang kayo. Pero, kung merong mas masaya na may malaking pamilya, yes, gusto ko yan maranasan. Big family. Yes! Kaya maraming salamat sa mga kapatid namin. Yes. Yeah, hindi yung episode namin hindi naman to World Sibling Day pero it's about time naman na parang pag-usapan. At saka natin yung mga i-shout out naman natin yung mga kapatid natin. Talagang din naman. Yun naman po dyan na mga antagal nang hindi kinikubo yung mga kapatid nila. Siguro naman it's about time to heal those wounds. Parang kayo po ay isang dugo lamang. At saka, ito naman pong mga kapatid na to, kagaya nga ng lagi nating sinasabi, lahat naman nadadaan sa maayos na usapan. Kung kayo naman po ay kalmado, ganyan, pag-usapan nyo na lang po kung anong, bakit nagkaganon, bakit kayo nagkagalit. Lalo na, alam mo yun, kasi yung mga magulang natin talagang gusto nila talaga na maayos tayo. Yes. And, isipin natin lagi, yun nga laging sinasabi, life is short. So, i-spend nyo po yan sa mga loved ones ninyo. Especially sa mga kapatid niya. Nag-I love you ka sa mga kapatid mo? Yes, now na lang. Kasi dati nakukornihan sila eh. So, now na nag-I love you. Nag-I love you na din si mama ngayon. Talaga? Ako ngayon hindi. Parang pero love na love ko naman yung mga kapatid ko. Ganyan pala. Pero naman, syempre, alam naman ng mga sa yan. bunso namin. Kasi, yung bunso namin talaga sweet siya eh. Love you, te. Ganyan kahit na yung siya. sa amin, ganyan. Pakis nga, te, ganyan. Kiss mo nga ako, te, ganyan. May siya na, palaging sa late na na pagkahuling-huling ng chat na lagi yung love you, te. Meron niya siyang ganun. Ganun na Sa amin kasi alam na nila yun. Oo. Pag kami naman ni May ko niya, bye, tas nag-kiss. Nagugulat kami. Ba't pa nag-kiss? Kasi syempre, meron pong mga pamilya na pinalaki ng ganun yung mga kiss-kiss at saka yung mga hug-hug. Totoo, yes. May mga hugger family. Kami, nung dati, dati nga hindi na. Matanda na kami. At saka nagatundong po kami hindi kami sweet-sweetan, hindi kami ganun. Pero ngayon, talagang yan. When we say I love you, we mean it. Ang saya ng topic namin. Ayan! Maraming salamat po sa mga nakinig at nakasubaybay sa kapatid episode. Yes. At saka, pasalamatan niyo din naman yung mga kapatid niyo. Ate, mga bunso, pangalawa, pangatlo, ilan pa yan. Yes. At magpasalamatan kayong mga magkakapatid. Yes. Parte kayo ng buhay ng isa't isa. Oo. At saka doon naman sa mga pangalawa, huwag nyo naman baliwalain yung sarili nyo na hindi kayo importante sa family. Kayo, kung walang
gitna, hindi matutuloy Totoo. yung dulo-dulo. Yes. So, kailangan, importante pa rin kayo sa family tree. Yes. Kaya, iano nyo sa sarili nyo na importante May halaga lahat rin ng kayo. mga Oo. may halaga kayo. Yes! Ayan, at magpapasko na, kaya dapat talaga namang mag-ano na tayo. Mahalan. Strive na tayo Yes. mag-strive na tayo mag-heal at Yes. patawaran. Yung mga kapatid naman na hindi pa rin nahahanap yung maturity stage nila, dumating na din sana kayo sa ganyang stage. Tigil-tigilan nyo na yung kakaselos at kakaingit sa kapatid ninyo. Kapatid nyo yan. Hindi nyo yung kalaban. Pati ba yung naiisip ko? Naiis kasi ako sa mga nag-aaway na kapatid. Hindi kapatid yung naiisip ko, Bisi. No comment. Okay, bye. Naawa kasi ako sa family na may nag-aaway na kapatid. Oo, naano ako. Affected much. Liam, magpapasko na. Magpatawaran na kayo Kaya, magkakapatid. yes. At dahil magpapasko na, yung mga bunso naman ang magbibigay ng pamasko sa mga ate. I-try naman minsan, di ba? Bakit? Try nyo din naman. Namigay ng pamasko. Nagparinig ako. Di ba, bawi sa akin yung mga kapatid ko? Yes. Bigay nyo naman daw para sabihin niya ng I love you. Ew. Ayan, maraming salamat po at palagi nating tatandaan na ang lahat ay nadadaan sa maayos na usapan. Bye, mga kapatid! Love you, my sisters!